Hello! Ngayon, susunod kong ituro is about modifiers. Bali, ang modifiers ay yung naglilimita ng accessibility ng isang variable at function sa loob ng class. So, kunwari, dito sa my class 2, may mga function ako na gusto kong na-access ng mga na-extend niya at meron ding mga hindi. Parang mahirap intindihin, no? Bali, papaliwanag ko na lang sa tutorial na to, bali. So, sabihin natin gagawa ko ng variable dito sa may class 2. Bar 2 ay bar item. Ayan na yan, basta pangalan lang yan, ha. Pangalan lang ng variable yan. So, bibigyan ng pangalan. Pangalan is Google. Sabihin natin ganyan. Ngayon, lahat ng i-declare ko na walang modifier, automatic is public. Naka-public siya. Ibig sabihin, lahat pwede siyang i-access sa loob, sa labas, at yung mga na-extend niya. Automatic yun. Ganito ang pag-declare kung sakali, public function. Hello. Ano sinasabi mo na i-public mo tong function na to? Libre lahat i-access yung function na yan. Ngayon, kung gusto mong limitahan, kumbaga, sabihin natin etong class lang na to, yung pwedeng access dito sa may variable na to. Kung gusto mong sabihin natin ano na to, bali, tatanggalin mo tong bar, tapos iset mo yung modifier niya. It's either public, private, o protected. Ang protected is, sabihin natin protected. Ngayon, ang protected is, kaya, gagawa tayo na. Sige, protected. Gagawa ako ng bagong object. Object 2 is equals to new my class 2. Ayan. Tapos, i-access natin yung variable na yun. Subukan natin i-access. Object 2 item. Yan natin na echo niya. Echo. Sige, testing natin. Fatal error. Cannot access protect property my class 2 item in user John. Yan. Tanya. So, ibig sabihin, protected siya. Hindi siya pwedeng i-access. So, pero kung ipa-public natin, public, yan. Testingin natin. Google. Ayun yung sinasabi niya. So, pwede. Sige, balik natin sa may protected ko. Protected. Ngayon, subukan natin i-access yung value na to, variable na to, gamit yung class na to. Yung unang class natin na in-extend na niya yung extension siya, yung my class 2 extension siya na my class, diba? Sige, gawin natin ganito, public function aman, tapos tawagin natin this, tawagin natin item. Wala nyo, ano mangyayari? So, echo this item.
So, lagyan natin. Ahmad. Kapansin nyo, ina-access ko yun. Yung function nandito, ina-access ko. Tapos, ina-access ko yung variable na galing sa my class 2. So, testing natin. Tapunan natin. Google. Na-access siya. Pero yung naka-protected dun sa main na yun, sa class na to, na ginamit ang gumawa ng object doon, hindi niya ma-access. Dahil nga, bawal protected siya eh. Kumbaga, may access yung class na in-extend siya, pero hindi mo na matatawag palabas. Ngayon, may isa pa, ang tawag naman sa kanya is private. Ang ibig sabihin naman nito is walang makaka-access sa kanya maski sabihin mong extend mo pa siya. Kumbaga, doon lang siya sa may class na yon. Pwedeng i-access. Parang sabihin natin ganito. Testing natin. Nego ko ulit yung ama, di ba? O yan, private no. Hindi ko na siya ma-access. Ngayon, kaya, burahin natin to. Sabihin natin, merong private item is equals to Google. Yan. So, oops. Teka lang, cross syntax. Bakit? Dahil dito. Dahil wala na yung my class to natin, so buburahin ko to. Okay, good. Bakit? This private, okay. Public. Yan. So, ang nangyari dito is, in-access ko lang yung private na item na to. Tapos, tinawag ko siya gamit yung function na Ahmad na this item. Ibig sabihin, in-access ko siya sa loob ng class na yun. Ngayon, try natin, object, kunin yung variable na yun, gamit yung dito sa labas. Kumbaga, outer table. Yan. So, pinayagan nung galing sa function, tapos pinayagan nung galing sa may direct ang kinuha. Naka-private kasi. So, ayun.